Isa pong maulan pero pinagpala po na umaga sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba ang pakiapiran? Apiran yung ating mga katabi, mga nasa unahan natin. Nasusuportahan po tayo ng drums natin. Pwede po bang minsan papalakpakan natin ng Panginoon? Thank you. Isa pa po, palakpakan natin si Lord. Sapagkat siya'y naging mabuti, palaging mabuti sa atin. Amen. Sa umaga pong ito, let's start our day. Alam ko pong medyo gloomy ang umaga, pero hindi po papatigil ang ating mga puso na magpuri sa Panginoon. Amen. What a perfect time na patuloy po natin i-apply sa buhay po natin. Whatever it takes, whatever our situation is, whatever our mood, or ano man yung ating bitbitin today, si Lord ang sasambahin natin. Kaya ibibigay natin ang ating palakpak at ang ating sayaw sa Kanya. Amen! Sige po! Let's go! Lord, you've been so good sa mga buhay po namin. Awit namin sa umagang ito, Lord. Lord, you are good, and your mercy is endure. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good. You are good, and your mercy endures forever. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good all the time. We worship you, Jesus. Let's sing. Sabay-sabay po tayo. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's shout. Lord, you are
together. Lord, You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Yes, Lord. Thank you, Jesus. You're so good sa aming buhay. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For the last time, just our voices. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Pa, yung mas malakas, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Palakpak pa natin minsan ang ating kamay sa Panginoon. Lord Jesus, we thank you. We worship you, Lord, for who you are. Ito po, Panginoon, ang tinatanim po namin, Panginoon, sa aming mga puso. Thank you, Lord, for your word. Napatuloy po kami nilalapit sa kung sino ka, Panginoon, sa mga buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa mga panahon na nararanasan po namin ang aming mga kahinaan, Panginoon. O even, Panginoon, sa pag-amin na kami po'y makasalanan, Panginoon, upang hindi po namin ito tignan, Panginoon, na basihan sa pagpupuri po namin sa iyo. Dahil kung yun po yung babasihan po namin, Lord, ang mga puso po namin, Panginoon, ay talaga pong hindi makakapagpuri sa iyo sa pag-iisip na kami mahina, kami makasalanan, at walang maihahandog sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil sa aming kahinaan, sa aming pagkukulang, Panginoon. Tinawid kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig upang kami, Lord, ay makapagpuri sa iyo ng totoo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga puso lamang, hindi po, Panginoon, ng mga nararamdaman po namin o ng mga sitwasyon po namin, kundi sa kung sino ka, Panginoon. And as we read from this verse, that the Lord is not bound, He is not bounded sa anumang kalagayan o lugar. We can worship Him through our hearts. Let's read John chapter 4 verse 23. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalugdan ng Ama. And if we backtrack the story, isang Samaritanang babae na aware sa kanyang mga kasalanan, nagtanong sa Panginoon kung paano nga ba magpupuri sa Kanya. At ito ang sinagot ng Panginoon. Ayon sa Espiritu at katotohanan. We thank you, Jesus. Sa talatang ito, sa kwentong ito, Panginoon, na patuloy pong pinapakita, Lord. We can worship you, Lord. We can come, Lord, nang wala pong pagkukunwari sa iyong harapan. At hindi po kami papapigil, Panginoon, sa mga sitwasyon ng aming buhay para hindi ka po namin mapapurihan. Thank you, Lord, for giving us this time. Ng aming mga kahinaan, Panginoon, ang panahon, problema, Lord, ay hindi po namin
basehan sa pagpupuri sa'yo, kundi sa kung sino ka. Sa kadakilaan mo, Panginoon. Sa maraming beses na, Panginoon, na kami tinawid mo sa buhay na ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan, O Jesus. Today, Lord, we worship you for who you are. Kayo lumapit sa Panginoon. Dala ang ating mga puso sa Kanya. The splendor of the King. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, let's sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age, He stands. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. We worship the Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Let's sing. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You are great, God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names.
Jesus, your name. Name above all names. You are worthy of praise. And my heart will sing, how great is our God. And my heart will sing, how great is our God. And my heart will sing, how great is our God. Lord, hindi kami tatahimik, Panginoon. Ikaw ang Panginoon, patuloy namin pagsisigawan, Lord, ang kabutihan mo sa mga buhay po namin. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, nothing compares to the promise I have in you. We worship you, my Jesus, my Savior, my King. Let's sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
Lord, my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. For God and the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let's sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in Thank you, Jesus. My Savior, we worship you, Lord, for who you are. We worship you, Lord, for the promises, Panginoon, na nilagay mo sa aming mga puso. Patuloy kaming aawit, Panginoon, with joy and with hope, Panginoon, na sa mga buhay po namin, palagi kang mabuti. Palaging ikaw, Panginoon, ang aming comfort. Ikaw, Panginoon, tahanan ng mga puso po namin. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo at dalangin po namin na patuloy na ikaw ang sumama sa aming kalagitnaan. We worship you. We shout that you are good. You are good all the time. We praise you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayo makaupo.
Hello po, good morning po sa lahat. Na-bless po ba ang lahat sa awitan natin? Bagamat may ulan pero hindi nagpapapigil tayo sa ating pagsambat pagpuri, no? Amen po ba? Salamat naman sa Panginoon. At tayo po ay dumako na sa ating pagkakaloob. Ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Bago ang lahat, sa pagtatites po, ito po ang paraan natin sa pagbibigay po ng ating mga kaloob sa ating Panginoon. Bilang po papasalamat, ibalik natin yung ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi po nasusukat sa laki ng halaga ng ating ibibigay, kundi po sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya po sa Kanya. At nawa po, mga kapatid, magawa po natin ito na may kagalakan, may pananampalataya at may tiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Sige po, ipag-pray muna po natin bago tayo magkaloob. Aming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito na dinako mo kami dito sa aming panambahan, Panginoon, bagamat Panginoon, umuulan, Panginoon, pero hindi po kami mapigilan sa pagsamba at sa pagpuri po sa iyo, Panginoon, at sa panalangin din po sa iyo, Panginoon. Aming Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso na magbigay po ng kaloob sa iyo at magbalik po ng pasasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin at sa mga pagpapala po na binibigay mo po sa amin. Panginoon, ikaw po ang madakila sa lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa aming Panginoong Yesus. Amen. At bago po tayo magkaloob, paliwanag ko lang po, itong maliit po, sa mga youth camp po ito, nawa po tayo mga kapatid, ate pong suportahan ang mga youth kasi po ginagamit po ito nila sa mga pag-youth camp po nila sa school po, ginagamit po nilang pang merienda po ito. At saka po sa Bible study. Ito din pong malaki sa atin naman pong panambahan ito sa mga bayarin po natin dito sa building. Sa lahat-lahat po ng bayarin, yun na din po yun. Salamat po mga kapatid. At sige po, maaari na po tayo magkaloob. Sige po, tayo po tayong lahat at ipanalangin po natin ang ating natanggap na kaloob. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po kami muli, Panginoon, sumasamo sa iyo at nananalangin sa iyo. Aming Diyos na nawa po, Panginoon, patuloy mo lang kaming samahan, patuloy mo po kaming gabayan, at maging ang aming mga kapatiran po na nagbalik ng kaloob sa iyo, aming Diyos, patuloy mo silang samahan at gabayan, Panginoon, sa araw-araw po nilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen.
Ayan, isang blessed Sunday na rainy. Take two. Blessed rainy Sunday, heartmates. Nalito na rin siya. Ayan, kumusta naman po ang bawat isa? Ayan, praise the Lord dahil nandito tayong lahat despite this kind of weather. So, kumustahin mo naman yung katabi mo? Tingnan mo siya na maigi. Makakatulog. Gising pa ba yan? Okay. Praise the Lord dahil nandito tayong lahat. And of course, kamusta hindi po natin ang mga kasama natin online. Ayan, bagamat hindi po namin kasama ngayon, we're happy na kasama namin ka online kahit hindi ko po kayo nakikita. Ayan po, makinig po tayong lahat, magkami po tayo Ayan. So, happy second Sunday po for the month of July. So, don't forget to like, comment, share po ang ating pong online Sunday worship service. Ayan, and of course, we also have our challenge, mga gawain po natin for this week. Naglo-loading na rin siya. Kasalanan po ito ng bad weather. Mahina po yung signal po natin. So meron din po tayong, Recharge Prayer Night po. That's every Wednesday, 7 p.m. We have on-site and then online via Google Meet. And of course, we have our Heart Journey. Ayan, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So encourage everyone to join a discipleship now para po tayo ay mas makapagpalalim pa sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. And of course, we have our fellowships. Meron pa rin po tayong Youth Ablaze. That's every Sunday po, 2 p.m. Ayan. And we have our Campus Hangout. That's every Friday po. So sa Pulo National High School, we have 11:45 onwards. And of course, sa Dalandanan po, yan po ay coming soon na rin. So we are very excited po na maumpisan din po ang ating pong gawain, especially po ang ating campus hangout po sa Dalandanan. So pag-pray po natin yun na maigi at huwag po natin susukuan po sa panalangin. Amen po ba? Yan. So meron din po tayong Heart Moms. That's every fourth Sunday po, 2 p.m. din po yan. So sama-sama po tayo sa ating mga kananayan din po dahil nandito po kami to support them as well. So ayan. We encourage din po everyone to join our ministries. So we have our music team. Ayan, we also have our ushering, finance, admin, and then production, and then also our outreach team. So we encourage everyone to join a ministry now dahil po we are also preparing dahil for a much stronger and much wider po na campus hangout dahil i-spread na rin po natin yan sa Dalandanan soon. And speaking of campus hangout, classes has officially started. So, of course, nakabalik na rin po tayo sa ating campus ministry. So, naging very successful po ang ating first 2 Fridays ng ating campus hangout. So, kung ayan po, nakikita mo natin yung mga pictures, ayan. Very successful po ang ating pong campus hangout for the first 2 Fridays. Bagamat, we have to take a break on the third Sunday kasi po sinuspend po ng ating mayor ang mga classes po. Pero as soon as makabalik po ang classes, we will go back as well sa ating pong campus hangout. So, ayan, let us continue to support this ministry through our prayers, our finance, and of course, kung pwede po tayong sumama, pwede po tayong mag-join po sa ating mga teams. We also have our Bible study, so feel free to tap on us if you're interested to open our homes para po sa Bible studies. And please follow our socials. Just search for Heartmates or Heart Community Church sa ating pong Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel. And please feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy po ang ating online connection. Ayan. For our word for today, the Sunday service po, ating pong tawagan na ating senior pastor, Pastor Marlon Meneses. Praise God. Ako na pala, medyo nag-loading ako sa dulo. Praise God. Hallelujah. Isa pong maulang umaga, mga kapatid. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? And you know what, brothers and sisters? Sabihin mo yun sa katabi mo, kapatid, pinagpala ka kayong umagang ito.
Alam niyo po kung bakit? Kasi po, bibihira po yung napagtatagumpayan yung ganitong klase ng panahon at sa kabila po nito, niloob po ng Panginoon na tayo po ay maparito upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya naman, let's study the Word of God right now. Let's continue sa ating pong series, nag-uumapaw na pagsamba. Luke chapter 19, 37-40. Sabi nga po natin noong nakaraan, ano ba talaga yung pagsamba? What is worship all about? It is about remembering what God has done. It's all about recognizing who Jesus is and responding wholeheartedly sa ating Panginoon. Ngayon naman, pag-usapan natin yung isa pang bagay na gusto, malamang sa malamang is malaking katanungan sa atin. Mahalaga ba talaga ang bagay na ito sa ating pagsamba? Okay? Kaya naman, please open your Bible with me. If you have your Bible, hopefully, in 1 Timothy chapter 2, verse 8, pabilis lang ito. In 1 Timothy chapter 2, verse 8, ang sabi ng salita ng Panginoon, I desire then that in every place, the man should pray, lifting holy hands without anger and quarreling. Minsan pa, I desire then that in every place, the man should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Samahan niyo po ako manalangin sa ating Panginoon. Once again, Father in heaven, we want to thank you and to ask for your Holy Spirit to guide us, especially this morning, O God, na lumalaban po sa amin yung antok dahil po sa lamig. But we know, Lord Jesus, na hindi mo hahayaang magtagumpay ang bagay na ito, but rather you will allow your Holy Spirit to move in our midst for us to truly understand your word mightily, O God. And ito po, minsan pa, Panginoon, ay pumasok, tumimo sa aming mga puso. At wala po ni anumang, Panginoon, mga bagay ang siya po kumakaagaw po sa aming atensyon upang kami, Panginoon, ay madaya ng kaaway. But rather, Lord Jesus, allow us to focus on your word, to focus in your presence, Panginoon, at we aim, Panginoon, na maabot po namin, Panginoon, yung nais mong iparating sa amin po mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang bawat isa ay gisingin mo, especially, Panginoon, yung mga nasa online. We know the battles, Lord Jesus, na kapag wala po kami, Panginoon, sa aming pong panambahan is nandoon po yung multitasking, O God, or whatsoever. But Lord, this time, O God, this moment, allow us, our hearts and minds to focus on you alone, Lord Jesus. We thank you, Lord. Samahan mo kami at ito po kami panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Medyo pagpaumanhin po ninyo, medyo sinisipon po ako kagabi po. Pumunta po kami dito sa church para po mag-print ng ilang materials para po sa gagamitin po yata mamaya natin ba? O ninyo? Or whatsoever. Importante po ito. And somehow, pag uwi ko po, sinipon na ako. And wala, ganun po talaga. Especially, napapanahon po sa panahon po natin ngayon. I desire then that in every place, the man should pray, lifting holy hands, without anger or quarreling. Medyo hindi na natin kinuha sa Tagalog, pero ito po yung pagkakasabi sa Tagalog. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Medyo may pagkakaiba po sa translation, but if we're going to take a look, especially sa pinaka-manuscript niya, ito po talaga yung mas nalalapit eh. I desire that in every place, the man should pray, lifting holy hands. Okay, yan po yung ating pag-uusapan. And actually, sa buong umagang ito, sa tatlong pag-uusapan po natin, we will focus dito po sa lifting holy hands. Okay? Alam niyo po, napaka-importante na maintindihan po natin gaano ba kahalaga talaga yung pagtataas ng kamay. Alam niyo po, minsan pa, napansin ba ninyo na kapag sa panahon ng worship, iba-iba ang ekspresyon ng mga tao sa paligid. Okay? May mga pagkakataon, yung iba lumuluhod, yung iba'y nakapikit, yung mga nakapikit kanina, nasa kamay. O di naman kaya, may umiiyak, may mga nagtataas ng kamay, etc. and so on and so forth. Okay? Parte po ito ng ating pagsamba. At minsan may nagtatanong naman, Pastor, bakit kailangan pang magtaas ng kamay? Bakit pa kailangan lumuhod or whatsoever yung mga gesture? Okay? Hindi ba sapat yung kumanta lang kami? Minsan ba natanong po natin to? Pastor, okay lang ba yan? Parang ang KJ naman, yung mga nasa harap nakataas lahat ng kamay. Hindi ba pwedeng nag-worship kami, tahimik lang? Kasi, ang mindset ng karamihan, nag-worship naman po ako sa aking isipan at sa aking puso. Ayan na, yan yung kadalasang sagot natin eh. Alam niyo po, napakasimple ng sagot. Hindi required ang pagtaas ng kamay. Are you getting my point? Hopefully, maintindihan ninyo.
para tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. Pero, ito ang isang ekspresyon ng isang pusong tunay na sumasamba sa Diyos. It is not a requirement, but if you truly experiencing the grace of God, yung pagkilos ng ating Panginoon, it happens naturally. Okay? Ibig sabihin, hindi napipilitan, hindi tinuturuan, ginagawa ng kusa para sa ating Panginoon. Are you getting my point? Hindi natin tinataas ang ating kamay, okay, para makita ng tao. Tingin sa katabi. Okay? Sabi mo sa kanya, hindi yun para sa iyo, kapatid, ha? Kasi minsan ginagawa natin to impress someone, pero hindi po ganon. Hindi rin ito para pagmukain mas spiritual tayo kaysa sa iba. Ay, wala ka sa akin, nagtaas ako ng kamay, mas spiritual ako sa iyo. May mga ganyan tao eh. Pero hindi po ito patungkol sa spirituality. It's not about performance, it's about posture. Hindi ito tungkol sa postura ng kamay lamang, kundi sa postura ng ating mga puso. Yun pala yun. Okay? Once we raise our hands, hindi pala posture lang yung pinag-uusapan. Hindi pala gesture lang. But rather, pinag-uusapan dito ay yung ating mga puso. Kaya naman, let's talk about, ito po yung title natin sa umagang ito, Lifted Hands, Healed Hearts. In 1 Timothy chapter 2, verse 8, Lifted Hands, Healed Hearts. Parang title ng title ng coffee shop dyan sa Pulo. Lifted Hands, Healed Hearts. Alam niyo po, may isang kasabihan, napakagandang kasabihan. Ang sabi po rito, raise hands do not make a person holy. Amen. Hindi po nito ginagawang banal ang isang tao pag nagtaas ka ng kamay. But a holy heart often finds way to express its love for God. O, yun pala yun, ano? Pero kapag tayo yung nagtataas ng kamay kasi naranasan mo yung pag-ibig ng ating Panginoon, it's normal that you will express your love sa ating Panginoon. So, it is normal. Sa buong Biblia, listen very carefully, makikita natin na ang pagtataas ng kamay ay paulit-ulit na ginagamit bilang simbolo ng pagsamba, panalangin, at pagdepende at pagsuko sa Diyos. Parati natin ito makikita. From Old Testament to New Testament, parating may ganyan. At kahit sa panahon po ngayon, hindi po nawawala yung mga ganyang gestures. Kaya ngayon umaga, sasagutin natin ang ilang katanungan, bakit nga ba natin ginagawa ang mga bagay na ito? Why do we raise our hands? Bakit ba natin, nagbago yung font, ano? Bakit ba natin tinataas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Bigyan ko lang po kayo ng konting background for us to understand truly ano po ba yung sinasabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 8. Alam niyo po, ang 1 Timothy ay sinulat ni Apostle Paul kay Timothy, isang batang pastor na naglilingkod sa iglesia ng Ephesus. Okay? Ang iglesia ng Ephesus, gumugulo yung aking ano. Ang iglesia sa Ephesus ay may mga problema. Okay? Lahat po ng church may problem. At kahit po yung church po nila meron din problem. Ano po yung mga problema ito? Ang mga problema nila, may maling katuruan, may alitan, may sigalot, may division, parang sa Korinto rin, okay? At nagiging magulo ang kanilang public worship. Yan po yung ilan sa mga problema nila. Imagine mo, ang sakit sa ulo nun, no? Pag mayroong mga ganong problema. So, ibig sabihin, kapag pala nakaka-encounter tayo ng mga problema sa church, normal lang pala yon. Talaga palang may mga problema sa loob ng church. Pero hindi ibig sabihin is wala na dapat kaayusan. Dapat nandun pa rin yung kaayusan. Kaya naman sa chapter 2, nagbigay si Paul ng instructions kung paano ba dapat isagawa ang pagsamba sa iglesia. Kaya pansinin po ninyo, from verse 1, tinakal niya how to encourage itong si Timoteo, kinamusta niya. Pagdating sa chapter 2, okay, pinakita niya, ganito dapat yung ginagawa nating pagsamba sa ating Panginoon. Una niyang sinabi na dapat manalangin ang lahat para sa lahat ng tao. You are not just praying or pray for yourselves. Hindi ka lang basta mananalangin para sa iyong sarili. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang mag-pray para sa sarili mo. Sabi mo, pag-pray mo rin ako. Kasi importante po yun. Okay? Para magkaroon ng iisang puso, dapat makita natin na napapahalagahan natin hindi lang yung nararamdaman ng bawat isa, but rather yung sitwasyon ng bawat isa. Kaya naman, Paul encouraging, okay, itong si Timoteo na turuan mo sila. Ipanalangin ninyo ang isa't isa.
don't just focus sa inyong mga sarili. Mag-pray kayo para sa isa't isa. Tingnan nga sa katabi. Importante kasi yun eh. Kung nabasa po ninyo yung aking chat messages nung nakaraan, kahapon yata, sabi ko, bago po tayo sa mga nagbabasa ng chat message, bago po tayo magpahinga, sabi ko, ipanalangin mo natin ang lahat, ang kaligtasan, kasi hindi natin alam kung tatama ba sa atin yung bagyo or magiging malaki yung impact ng habagat katulad ng nakaraang taon. Hindi sumalpak sa atin, hindi tumama sa atin yung bagyo, pero ang laki na naging impact ng habagat sa atin. Especially Malabon, Valenzuela, that's normal. Sa lugar natin, normal yung baha. Especially sa Ubantos at sa amin. Kanina, nahihirapan akong mag-part doon sa halabas-labas namin. Kasi nga, doon sa amin, sa may Katanghalan, sa may Papuro Gold, pahaba, kung familiar po kayo doon, may umihilang po 3 aso, bahala po sa amin eh. Ganun po doon sa Ubantos. So, it is normal sa amin na laging bumabaha. Pero syempre, hindi po masaya na maka-experience na ikaw parating lumulusong sa baha. That's why, we need to pray for one another. Kumusta yung bawat isa? Pinagpe-pray pa natin, kumusta ang kaligtasan ng bawat isa? Dapat concern po natin ng mga bagay na ito. Okay? Pagdating naman sa verse 8, sinabi niya, I desire then that in every place that men should pray, lifting holy hands. Ito naman sinasabi ni Paul. Kaya naman, ipanalangin ninyo na habang tinataas ninyo ang inyong mga kamay sa Diyos nang walang sigalot, walang galit at sigalot. Yan po yung pansinin po natin. Hindi lang sinabi ni Paul na lift your hands, but rather lifting holy hands. Naiintindihan natin? Lifting holy hands. It matters kasi eh. Napaka-importante at napakahalagang maintindihan natin yung ine-emphasis dito ni Apostle Paul. Ang emphasis ay hindi lang kamay, ang emphasis niya ay ang holiness ng taong nagtataas ng kamay sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin lumakad tayo into perfection, pero napakahalaga that we know how we walk the talk. Are you getting my point? Magandang naiintindihan natin eh. Pag alam mong i-desire what your situations right now, you will surely address kung ano yung kailangan mo spiritually. Hello, nandiyan po ba kayo? Mabilis po ba? Okay? Okay? Maiintindihan natin, ano ba yung kailangan ko? Ano ba yung mali sa akin? Ano ba yung dapat kong ayusin? Ano ba yung dapat kong ihingi ng tulong sa Diyos? Kasi kadalasan, hindi natin ma-address kung ano yung mali sa atin eh. Tama? Kaya ganito yung nangyayari, pansinin niyo po mabuti. Kapag merong nag-correct sa atin, na-hurt tayo eh, nasasaktan tayo eh. Amen. Nasasaktan tayo kasi ayaw natin ng kinokorek eh. May attitude ng bawat tao na parang dito lang malamig eh. Dito ako sa side na to. May attitude kasi tayo na parang bakit mo ako kinokorek? Mas perfecto ako sa'yo. Mas tama ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Alam niyo po, hindi lang ikaw yung nakakaramdam niyan. Almost everyone nakakaramdam ng ganyan. But, if we truly understand na importante pala yung correction po sa atin. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, importante yung correction. Importante na mayroong nagpapaalala sa atin ng ating mga kamalian. Doon lamang po tayo makakalakad ng tama sa ating panambahan, sa ating Panginoon, paglakad sa ating pananampalataya. Ang awkward actions ay dapat bunga ng inward transformation. Okay? Nakalimutan ko i-pronounce. Ang awkward actions ay dapat bunga ng ating inward transformations. Kaya dapat, nagtataas tayo ng kamay, may dapat tayong ipinapahayag. Yung pala yun. Once you are raising your hands to God, you want to say something sa ating Panginoon. Now, ready ba kayo? Ano ang mga bagay na gusto nating ipahayag once we raise our hands to God? For us to truly understand, yung pala yun, kaya pala ako nagtataas ng kamay. Tingnan mo kayo katabi mo, ready ka na ba? Sabi mo sa kanya, ready ka na ba? Let's focus on this. Sabi rito, I desire that in every place that men should pray, lifting holy hands without anger and quarreling. Lifting holy hands. Let's focus on this. Number 1, okay? We raise our hands because we raise our hands in surrender. Okay? Bakit tayo nagtataas ng kamay? Because we want to surrender sa ating Panginoon. Lifting holy hands. Once na tayo po ay umaawit, sumasamba sa ating Panginoon, nakataas ang kamay, hindi po ito pagpapakita na ikaw ay nagmamalaki, but rather, sumusuko ka sa ating Panginoon. I want to give you an example. Kapag may taong sumusuko, okay, sa authority, ano ang ginagawa niya?
Yes, tama. Nagtataas ng kamay, no? Bakit kailangan magtaas ng kamay? Bakit pinatataas ng kamay ng police or whatsoever? Na? Okay? Para ano? Para ipakita na walang hawak or whatsoever, na wala ka ng laban. So kapag nagtataas ka ng kamay, sinasabi mo na hindi ka nalalaban. As simple as that, na sinusuko mo na. Okay? Sa worship, ganoon din po mga kapatid. Sa worship, ang pagtaas ng kamay ay parang nagsasabi tayo sa Diyos, sa ating Panginoon, Lord, hindi na ako masusunod. Ikaw na. Suko na ako. Tama. When is the last time sinabi mo sa Panginoon, Lord, hindi na ako masusunod. Suko na ako. Kailan? Kanina. Kasi po madalas, hindi po natin nakikita na tayo pala parati nasusunod. Madalas kasi hindi natin na-address, ay oo nga no, hindi pala si Lord nasusunod sa buhay ko, ako pala. Naintindihan po natin, hindi lang sa oras natin gustong kunin, ano kaya alam niyo po, hindi lang oras natin ang gustong kunin ng ating Panginoon, but rather, okay, hindi lang Sunday, hindi lang attendance mo, okay? Minsan kasi especially, kapag yung mga pastor po, kadalasan, yes, dapat hindi po tayo focus sa attendance, pero minsan, may impact, ay si kapatid, nag-prepare pa naman ako ng message, tapos wala siya. Naramdaman niyo mga kahit mga leaders, may mga ganyang pagkakataon. But listen to this, hindi naman importante sa Diyos in attendance mo eh. Okay? Ang importante sa ating Panginoon, gaano ba gustong isuko ang iyong buhay sa Diyos? Gets natin? Gusto niya ang buong buhay natin. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Are you willing to surrender sa ating Panginoon? Pansinin po natin ito. Tingnan niyo po mabuti. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. To present your bodies as a living sacrifices. Ito pala yung gusto ng Panginoon, na isuko natin ang ating buhay sa Kanya, isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Kasi po pag wala pong pagsuko, I tell you, malamang sa malamang, malabo ang pagsamba. Are you with me? Kapag walang pagsuko sa Diyos, walang pagsamba. Walang kaayusan ng buhay. Walang pasalamat sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1 says that we need to present our bodies as living sacrifices. Hindi lang bahagi ng buhay, but rather buong buhay. Yun pala yun. Ang gusto pala ng ating Panginoon, hindi lang yung party lang. Alam niyo po, ang mga tao, ganito po parating ang mindset eh. Basta Lord, I will serve you, pero pag malakas po ang ulan, time out muna. Lord, I will serve you, pero kapag wala na akong pera, mag-work muna ako Lord, I will serve you basta lagi ako masaya hindi kami nag-aaway ng asawa ko. Pag nag-aaway na kami, Lord, time out muna. Masakit eh. Time out muna, Lord. May problema ako eh. Hindi mo na ako mag-worship sa'yo. Hindi mo na ako maglilingkod sa'yo. Saka na, Lord, pag medyo naayos na. Alam niyo po, kapag ganito po yung mindset po natin, we are not serving God wholeheartedly, but rather, we are serving God partially. Okay? Tinitingi natin kung ano yung pwedeng ibigay mo sa ating Panginoon. At kadalasan, yung tira-tira lang yung nabibigay natin sa Diyos. Alam niyo po, when we say wholeheartedly, yung hindi tira-tira, kasama po rin yung mga process po natin eh. Kasama rin yung mga pangit sa buhay mo. Tingin sa katabi. Yung mga pangit sa buhay. Kasi, kung parating ganito, tingnan nyo to parang ganito, kapag maniligaw ka, di ba? Yung mga boys natin, pag naniligaw, papakita mo ba yung pangit? Pangit ka na, papakita mo pang pangit, di ba? Wala ka ng advantage doon. Biro lang Siyempre, in sense, kahit gaano ka ka-pogi, appealing, or whatsoever, pag gustong-gusto mo yung crush mo, yung girls, di ba? Hindi ka magpapakita ng pangit na ugali, katamaran, na mukha kang mabaho. Parating papakita mo, para kang Alden Richards eh. Yung kahit wala kang dimples, pag gumiti ka, piling mo may dimples ka. Yung parating nilalagyan ng dimples, para magmukhang cute. Nagigets natin?
But eventually, pag nakuha mo na yung oo, pag mag-asama na kayo, pag mag-asawa na kayo, ayan na. Hindi pala naliligo. Hindi pala nagtutoothbrush. Higit sa lahat, di ba? Dugyot pala. Eto pa, masama, di ba? To the point, dati, ang bait-bait niyan, pabababa yan sa jeep. Uy, kakamay mo. Dahan-dahan. Grabe, pag kayo na niya, pagkasal na kayo, ang bagal mo naman. Kulang na lang ganun na yung nangyayari. Diba? Kapag naniligaw, ayos, pero pag dumating yung panahon, hindi na. And somehow, kapag nakita mo na yung kabuuan niyan, pansinin po ninyo mabuti. Mahirap pag may sipon. Minsan naisip natin, bakit ba kasi ito yung pinili ko eh? Meron namang mas iba. Meron namang kumbaga, yung sa Jollibee, may A, may B, may C. Bakit ito pa? Oh. Mayroon pala super meal, ba't ba pinili ko yung yung walang Shanghai? Oh, yung ganyan yung nangyayari eh. And sama, kung pwede mo lang isole, to the point kung pwede mo lang isole, sabihin mo pa, susoli na kita sa magulang mo. Kaso po, ang marriage, hindi po ganun eh. Di ba? Same thing sa ating Panginoon. Same thing sa ating Panginoon. Would you be happy kapag sinasabi mong mahal mo ang isang tao pero hindi naman binibigay sa iyo ng buo? Di ba? Same thing sa ating Panginoon. Hindi po masaya ang ating Panginoon kung party-party lang yung binibigay natin sa Diyos. Ang gusto niya sa atin, yung ating buong pagkatao, buong ikaw. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord ikaw mismo. Okay? Wala siyang pakialam sa ibibigay mo kung gaano man kahalaga. Okay? Yes, magagamit yan ng church. Pero hindi concern ng Panginoon yan. Napakayaman po ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, ikaw. Okay? In Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ Jesus. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na ako nabubuhay. Dapat si Kristo na ang nabubuhay sa akin. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Once again, tatanong ko ulit, na-experience mo ba yung love ni Lord? Na-experience mo ba? If you truly experience ng love ng Panginoon, ipakita mo kung paano ba dapat ipinapakita ng isang mananampalataya ang nakaranas ng love ni Lord. Sabi ni A.W. Tozer, the man who has God for his treasure has all things in one. Ayan. The man who has God for his treasure has all things in one. Kapag meron kang Lord, meron kang Jesus, ito, napakasimple lang, meron ka na ng lahat. Amen? Meron ka na bang Jesus? Kasi kapag meron ka ng Jesus, wala ka nang hahanapin pa. Kapag nahuli sabi ko nga kanina, kapag nahuli ng isang kriminal, ang isang kriminal, tinataas niya ang kanyang kamay bilang tanda ng kanyang pag-surrender. Hindi siya nakikipaglaban. Hindi siya lumalaban. Ganito ang Christian life natin. Okay? Once we are raising our hands sa ating Panginoon, sinasabi mo sa Diyos, hindi na ako lalaban. Lord, ikaw na ang may control sa buhay ko. Are you getting my point? Once you raise your hands, Lord, hindi na ako yung may control, ikaw na. Ano yung kanta natin kanina? Shout to the Lord, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. If you truly grasp the message, you will understand na hindi na dapat ikaw. Kasi minahal ka ng Panginoon eh. Paano natin na-apply yung bagay na ito? Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili. May area pa ba sa buhay ko na ayaw pa rin magpasuko sa Panginoon? May area pa ba sa buhay mo na ayaw mong isuko sa Lord? Marami yan. Alam niyo po, kung meron pa tayong area ng buhay na ayaw mong isuko sa ating Panginoon, maybe right now, ito yung challenge sa atin ng Panginoon. Okay? It is career. Career ba yan? Na pinapasuko ng Panginoon pero ayaw mo? Relationship? It's either tamang relationship sa paningin mo o mali. Pera or mga pangarap, dreams. Okay? Hindi naman ibig sabihin na isuko mo yan, ayaw na ni Lord na magkaroon ka ng maayos na buhay, na magandang pangarap. But rather, gusto niya lang i-assess kasi baka mamaya, mas higit na yan kaysa kay Lord eh. Remember ang sabi ng ating Panginoon,
if you love me, you must be willing to surrender. Okay? Hindi mo dapat mas mahal ang pamilya mo. Hindi mo dapat mas mahal yung kapatid mo. Hindi sinabi ng Panginoon, huwag mo mahalin yan. Pero kadalasan kasi, yan na yung possess mo eh. Yan na yung possession mo eh. Kapag nawala yung anak ko, pag nawala yung nanay ko, hindi na ako mabubuhay, bumabagsak na. Mali. Okay? Why? Dapat nandiyan si Lord parati sa buhay mo. Makita mo, nandiyan pala si Lord. Hindi pala itong mga bagay nito yung dapat naghahari sa akin, but rather si Jesus. Sabi nga ni Jesus, if anyone wishes to come after me, he must deny himself. Sabi ng Luke chapter 9 verse 23. Ang tunay na worship ay nagsisimula sa pag-surrender. Ang tunay na pagsamba, dapat may pag-surrender sa Diyos. Okay? Number 1, surrender. We raise our hands, symbolizing we are surrendering sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi ron, lifting holy hands. We raise our hands in supplication. Ano ibig sabihin nito? Supplication. Sa Biblia, ang pagtataas ng kamay ay kadalasang konektado sa panalangin. Okay? Listen to this. Sa Bible, whenever we are raising our hands, parating connected ito sa panalangin natin. Kapag itinataas natin ang ating kamay, parating sinasabi, Lord, I need you. Gets? Supplication. Lord, kailangan kita. Hindi ito tanda ng lakas. Tandaan natin na, pag nagtataas tayo ng kamay, hindi ibig sabihin malakas tayo, but rather pinapakita mo ang iyong kahinaan. Alam niyo po, yung pag-show ng ating weaknesses sa Panginoon, hindi po ito kabagsakan po natin ha. Hindi po ito kahihiyan ha. Alam niyo po, marami pong tao, hirap na hirap pagpakita ng kanyang kahinaan. You know what? Hindi po karuwagan ng pagpapakita ng kahinaan sa Diyos. Pag nagpakita po tayo ng kahinaan sa Diyos, sinasabi mo lang sa Lord, Lord, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng supplication mo. Kailangan ko ng yakap mo. Kailangan ko ng Diyos na kagaya mo. Naintindihan natin? So whenever we raise our hands, okay, we raise our hands in supplication. Ang sabi nga ng salmista, sabi ni David, hear the voice of my pleas for mercy when I cry to you for help. When I lift up my hands towards you, most holy sanctuary. Okay? At that time kasi si David, sobrang sobrang down siya that time. Kaya naman, I don't know the exact scenario, pero sabi ng mga scholar, kailangan ni David ng tulong ng ating Panginoon. Kaya at that time, wala siyang ibang nilapitan, kundi lumapit siya sa Panginoon. Itinaas niya ang kanyang kamay, okay, patungo sa presensya ng ating Panginoon at siya'y sinamahan ng ating Panginoon. Napaka-importante po nito. Sabi sa Lamentations 3:41, let us lift up our hearts and hands to God in heaven. Okay? Tingnan nyo ito mabuti ha. Let us lift up our hearts and hands to God. Ibig sabihin, it is normal, it is automatic pala. Kapag tayo po ay nagtataas ng kamay at totoo mong ginagawa yan para sa ating Panginoon, pinapakita mo yung laman ng iyong puso. Hello? Ay, intindihan natin, lift up our hearts and hands to God's in heaven. Okay? Prayer is the slender nerves that moves the muscle of omnipotence. Sabi ni Charles Spurgeon. Hindi ibig sabihin, mapapasunod natin ng Diyos. Okay? But rather, gusto niyang sabihin, gustong sabihin ni Charles Spurgeon na through prayers at sa ating pong mga gesture, ipinapakita natin na tayo po ay seryoso, na kailangan natin ng tugon ng Diyos sa ating buhay. Kasi pag tinagalog ito, napakaganda nito. Kapag tayo ay nananalangin, hindi natin ito pinipilit sa Diyos. Tandaan nyo ito whenever we are praying, hindi ito dapat puwersahan sa Diyos Lord, gawin mo to, sige na, pag di mo to ginawa, ayoko na sa'yo, galit na ako sa'yo. Hindi ganun hindi ito pagpipilit. Inaamin lang natin na wala tayong magagawa kung wala siya. Hello, yung pala yun. Kaya pala ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ipinapahayag mo pala na you are empty, wala kang magagawa kapag wala ang pagkilos ng Panginoon. Tama pala yung sinasabi ng John, na kapag tayo ilayo sa Diyos, wala tayong magagawa. At yun po yung totoong nangyayari. Kapag wala po tayo sa presensya ng Panginoon, kapag wala ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay,
wala po tayong magagawa. In short, kailangan mo si Lord. Nakikita na ba natin? Okay? Kailangan mo si Lord. Pwede bang sabihin sa Lord, Lord, kailangan kita. Kailangan kita, Lord. Kasi wala, mahina tayo eh. Ako po mahina. Sino pa rito mahina? Lahat tayo mahina eh. Wala namang malakas sa atin eh. Wala namang magaling sa atin. Grace lang ng Lord kung bakit tayo narito ngayon eh. Lahat po tayo ay narito dahil sa grasya ng Panginoon. Kapag ang isang maliit na bata ay natatakot, tingnan ito mabuti. Nakakita na kayo ng bata, sinama mo sa mall, tapos may nakakita siyang taong nakakatakot, yung malaki, di ba? Anong ginagawa kadalasan ng bata? Hawak niya yung kasama niya magulang niya. Umiiyak. Ang unang-unang reaksyon ng bata, pansinin ito mabuti, humahawak sa kamay ng tatay na nakatago sa likod. Kapapansin natin? Hindi naman agad iiyak yan eh. Siguro pag lumapit yung lalaki yan, matatiiyak na yan. Okay? Especially pag nakakita ng mascot, hindi naman majority ng mga bata mahilig sa mascot eh. Naalala ko dati, parang si Kleng-Kleng yata yun, nakakita si Jollibee, umiyak eh. Hindi ko alam kung si Kleng-Kleng o si Klang-Klang eh. Kleng-Kleng, Klang-Klang. Si Kyla Klong-Klong. Umiyak eh. Basta hindi ko alam kung sino sa kanila. Tayo pag nakita natin si Jollibee, di ba ang saya-saya? Bida ang saya. Pag malaki ka na, kasi alam mo may tao lang sa loob eh. Pero yung mga bata, pag nakita nila si Jollibee gumagalaw, natatakot sila eh. Di ba? Pero pag dumating yung panahon, di ba nawawala na yung takot? Ang ginagawa kadalasan ng bata, pag natatakot, sige, hindi sabihin ng magulang, sige, hawakan mo, hindi, mabait yan. Yung bata naman, pag gumulo Jollibee, iiyak, no? So, hinahawakan yung kamay ng kanilang mga magulang. Inaabot niya ang kanyang kamay sa kanyang tatay. Okay? Kasi gusto niya yung maramdaman yung safety eh. Gusto niya maramdaman na siya iligtas. Hindi lang siya ililigtas hindi niya kayang iligtas ng kanyang sarili, in short. Okay? Yun po yung idea ng bata. Same thing with us. Dapat meron tayong ganitong klase ng idea. Lord, takot ako. Meron akong kakaharapin ngayon. Pahawak ako, Lord. Pahawak ako ng kamay mo. Okay? Andito po ako, kailangan ko po ng supplication mo. Hindi lang dahil meron akong pangangailangan, but Lord, mas kailangan kasi kita eh. Amen? Naiintindihan natin? Kailangan natin ng Ama. Kailangan natin ang ating Panginoon. Do you understand? Ganun po tayo eh. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag itinataas natin ang ating kamay, sinasabi natin, Father, I need you. Kailangan ko ng Lord. Kailangan ko ng tatay. Kailangan kita. Hindi tayo nagtataas ng kamay dahil uso. Gets? Ay, uso kasi eh. Parang TikTok, di ba? Pag uso, sige, gawin natin yan. Taas tayo ng kamay. Ano ba yung usong ngayon, sayo ngayon? Hindi pa yun eh. Yung bago eh, yung sinasayo na ng karamihan ngayon. Hindi yung Tagalog yung kanta. Igiling. Paano ba yan? Giling ko. Di ba yun? Naisip ko yung kanta ni Willie Villami eh. Para lang sa'yo. Di ba? Wag na. Kasi trending eh. Sige, yain natin eh. Wala namang problema ron. Okay? But listen, we are worshiping God, nagtataas tayo ng kamay, hindi dahil trending, hindi dahil uso. Hindi dahil ginagawa ng worship leader. Or di naman kaya sinabi kasi ni Sister Leia, taas po natin ang ating kamay. Pag ako yung song leader, pati paa, gusto ko taas eh. Taas po ang kamay, tsaka paa. Hindi po dahil sinasabi ng worship leader. Okay? Kundi dahil kailangan natin ng Diyos. Okay? We raise our hands, hindi dahil uso, hindi dahil sinabi ng worship leader. We raise our hands kasi kailangan natin si Lord. Kailangan mo ba si Lord? Na you will raise your hands. Pagpapakita, Lord, kailangan kita. Panghuli, lifting holy hands, we raise our hands in sacrifice. Number 1, ulitin natin, we raise our hands in surrender, we raise our hands in supplication, and we raise our hands in sacrifice. Ang tunay na worship ay hindi lang kanta. Sabi nga natin noong nakaraan, hindi lang ito kanta, hindi lang ito music. Kaya nga sabi ko noong nakaraan, kahit wala nga tumutugtog eh. Kasi makapag-worship pa rin tayo. Amen po ba? Makapag-worship pa rin tayo. Hindi lang emosyon ang worship. Hindi lang porkit emotional ka. Sabi po ng karamihan ganito,
Ay, naranasan ko yung presence ni Lord eh. Kasi naiyak ako eh. Paano pag di ka naiyak? Are you getting my point? Ang worship ay hindi lang po pag-iyak. Though, kadalasan talaga, if you truly experiencing the grace of God, nang wala ka namang problema, wala namang something sa'yo, may mga pagkakataon talaga maiyak tayo. Pero hindi lang po yun yung focus ng worship. Ang tunay na worship ay pag-aalay ng ating buong buhay sa Diyos. Kaya pala sacrifice, buong buhay na pag-aalay sa Diyos. Sa Old Testament, may animal sacrifices. Sa New Testament, tayo ang living sacrifice. Sinabi nga kanina yan ng Romans chapter 1, 12 verse 1. Okay, sa panahon po nila sa Old Testament, para tayo po ay makapag-alay for us to worship the Lord, meron pong iba't ibang klase ng worship na silang ginagawa, especially yung sacrificial worship. Okay? Yung pag-aalay po ng mga pinatabangguya, tupa, na walang batik anuman, walang sugat, walang galis, or whatsoever. Dalawa, for example, we are sinful tayo. Yearly, nagkakaroon sila ng pagsamba sa Panginoon, kumukuha sila ng 2 tupa, yung isa papatayin at iwiwisik yung dugo doon sa Ark of the Covenant, yung isa naman, pakawalan hanggang sa maligaw. Okay? Symbolizing na pinatawad ka ng Panginoon, hindi na yung babalik. Naintindihan natin? Pero sa panahon po natin ngayon, wala nang ganun. Bakit nawala na yung ganun? Sa tingin niyo? Because meron nang gumawa niyan para sa atin. Si Jesus. Siya po yung buhay na sacrifice na ibinigay ng Diyos para po sa atin. Kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano naman yung sacrifice na gagawin natin ngayon? Kasi ginawa na naman pala ni Jesus eh. Alam niyo po, ito po yung malinaw eh. Tandaan po natin na, yes, pinatawad tayo ng Panginoon. Yes, niligtas tayo ng Panginoon. It is free. Yung love ng Panginoon sa iyo, yung grace ng Panginoon, free. But listen to this. Binili tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. When we use the word, binili tayo ng Panginoon, ibig sabihin, kanino ka na? Kay Jesus ka na. Ang nagmamay-ari na ng sarili mo, si Jesus. Ng buhay mo, si Jesus. Hindi na ikaw. Gets natin? Okay? Hindi na hayop ang inaalay. Tayo na. Kaya naman, when we are worshiping God, hindi naman sinabi ng Panginoon na saktan mo yung sarili mo, but rather, ialay mo yung sarili mo ng buong buo sa ating Panginoon. Lord, I offer my life sa iyo, Panginoon. Wala na pong sa akin. Sa iyo na po lahat. Kasi po, ikaw na po yung Lord ko eh. Okay? Hebrews 13:15. Through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. Yung pala yun. Sacrifice of praise. Sa pagsamba sa ating Panginoon. Alam niyo po, habang tayo po ay nabubuhay and we are serving the Lord, hindi po matatapos yung ating paglilingkod sa Diyos. Dapat hindi natatapos sa buhay mo ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pwede mo bang panghawakan ito? Sabi mo sa sarili mo, dapat hindi natatapos yung pagsasamba ko sa Diyos. Dapat tuloy-tuloy, continually. Dapat tuloy-tuloy. Dapat walang sawa, walang hinto. Hihinto lang yan pag pagpatay ka na. And you know what? Pag kinuha ka na ng Panginoon, ang gagawin mo sa langit, walang iba kundi magpuri ka sa Diyos. Yung po gagawin po natin sa Lord. So, ibig sabihin, yung buhay po natin dito sa lupa, ito pala ay practice, preparation para po sa atin, para pagdating natin sa langit, ay alam na natin yung ating mga gagawin. Ready na po tayo. God wants us to be ready. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord ready ka. Okay? Kaya naman, sabi ng Psalms 141 verse 2, let my prayers be counted as incense before you, and the lifting up my hands as the evening sacrifices. Same thing. Okay? Si David, ganito rin yung nangyari sa kanya, though hindi naman detailed ng salmista kung ano yung nangyari sa kanya, pero siya po ay dumadaan sa matinding pagsubok at talagang kailangan niya talaga ng tulong mula sa ating Panginoon. If I imagine, siguro ito yung mga panahon na talaga namang possible na siya yung nagtatago dahil kay King Saul, or possible na siya yung nagkasala dahil sa ating Panginoon that time nung siya ay hari na. Yan po yung mga possible na stories niyan. Kaya sabi niya, let my prayers be counted as incense before you, and the lifting up my hands as the evening sacrifice. Kaya pansinin po ninyo mabuti. Kapag nakataas po tayo ng kamay,
Anong pakiramdam? May something, no? May ngalay or whatsoever. Di ba? Pero hindi mo namamalayan yan kapag nagpupuri ka sa Panginoon eh. Pansin natin, as simple as this, in my own opinion, yung pagtaas natin ng kamay, okay, hindi na siya simpleng sacrifice lang ng gusto mo magtaas ng kamay eh. But rather, you are surrendering your comfort. Why? Hindi po komportable magtaas ng kamay. Minsan nga, pag mataas na sa kamay, masakit sa kamay, ginaganyan natin, di ba? Nagiging pa natin ang makabayan. For example, ay, sige po, iunat po natin ang ating mga kamay, kanang kamay, para po sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Eh, ang haba mag-pray ni Pastor Romar. Ganyan na yan. Eh, mahaba pa rin. Ganyan na, tutukod na. Pasin natin mabuti. So remember, it's part of sacrifice po sa atin. The only right a Christian has, tingnan niyo ito mabuti, is the right to give up his rights. Grabe. Okay? Sa Tagalog, ganito po pagkakasabi niyan. Ang tanging karapatan na mayroon ng isang Kristiyano ay ang karapatang isuko ang kanyang mga karapatan. Ano pala yun? So, pag Christian ka pala, kahit sabihin mong may karapatan ka, you have your rights. Wala kang karapatan. Parang gano'n, no? Kasi dapat isuko mo sa Lord eh. Kadalasan nilalaban natin itong karapatan natin. Karapatan ko magpahinga kasi yung ulan. Karapatan ko magpahinga kasi baha sa amin. Karapatan ko magpahinga kasi wala lang, karapatan ko lang yun. Are you getting my point? But listen to this. If you truly understand the love of the Lord, isusuko mo yung rights na yun eh. Ang titignan mo na lang, yung katotohanan, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Napakabigat ng statement na ito. Ang bigat nito, okay? Ang Christian life ay hindi lang tungkol sa Lord, ano ba yung gusto ko? Lord, ito yung gusto ko, ito yung dapat na mangyari sa akin. Kundi, Lord, ano ba yung gusto mo? Ulitin ko po, as a Christian, hindi po ito usapin na kung ano yung gusto mo. Gusto natin. Gusto ng bawat isa. But as a Christian, we must focus on this. Lord, ano ba yung gusto mo? Alam niyo po, it is very helpful, especially if we want to decide or whatsoever, we want to do something. If you want to plan to build a business, Lord, gusto mo ba to? If you're aiming for something, gusto ko maging doktor, Lord, gusto mo ba to? Gusto mo pumasok sa relationship? Lord, gusto mo ba to? Are you getting my point? If you want to do something, may gusto kang ipasok sa katawan mo, Lord, gusto mo ba to? Parato nating tanungin, Lord, ano ba yung gusto mo? Set aside kung ano yung gusto mo. But focus sa gusto ng Diyos. Hello? Why? Kapag gusto ng Diyos ang ginagawa po natin, tunay na kaligayahan ang ating matatanggap. Kapag gusto lang natin na nasunod, I tell you, walang satisfaction. Maghahanap at maghahanap ka lang ng panibagong gusto mo. Gets natin? Palakpakan natin si Lord. Kaya naman, kapag nagbibigay tayo ng handog sa Panginoon, hindi lang ito usaping halaga, but rather, tinitignan ng ating Panginoon ang ating mga puso. Gusto mo ba to, Lord? Kaya, tingnan nyo ito mabuti. One time, may nagtanong sa akin, Pastor, gusto ko po sana magbigay sa Panginoon, kaso po nahiya po ako eh. Sabi ko, bakit naman? Kasi po, maliit lang po yung bibigay ko. Kapatid, wala salitang ibibigay mo sa Panginoon. Kung yan yung para sa Diyos talaga, ibigay mo para sa Diyos. Hello, hindi naman kasi usapin niya ng laki eh. Are you with me? Nandiyan po ba kayo? Usapin ito ng pagsamba sa ating Panginoon. Ganito ang worship. Hindi taas ang kamay ang hinahanap ng Diyos. Okay? But rather, taas ng puso. Hello? Hindi po sa pilitan ng pagtataas ng kamay, but it is happen, kung tinataas mo ang puso mo, magpo-flow, magtataas tayo ng kamay sa Diyos. Ang pinakamagandang handog na may bibigay natin sa Diyos ay hindi lang pera, hindi lang talento, hindi lang oras, kundi ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi sinabi ni Paul na ang pagtataas ng kamay ay sukatan ng spirituality. Ang pagtataas ng kamay ay hindi basihan ng ating spiritualidad. Ngunit ipinapakita niya
ang pagtataas ng kamay ay maaaring maging biblical na ekspresyon ng isang pusong banal at nakatalaga sa Diyos. Are you getting my point? Kaya kapag nagtataas tayo ng kamay, remember this. Pinapakita natin yung ating pag-surrender. Lord, I belong to you. Supplication, Lord, I need you. And lastly, sacrifice. Lord, my life is yours. Sa iyo po, Panginoon, ang aking buhay. Sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. Sa iyo lamang. Amen po ba, mga kapatid? Remember, a raised hands without a surrendered hearts is only a gesture. But a surrendered hearts turn every gesture into worship. Dahil sa huli, God is not after our hands. He is after our hearts. Are you with me? Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang ating puso. Kapag ang puso ay tunay na nakasuko, ang mga kamay ay magiging natural na nagpapahayag ng pagsamba sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, Lord Jesus, because once again, you help us to understand bakit po pala importante yung mga gestures po namin. Especially, Panginoon, sa pagtataas po ng kamay. Mas naunawaan po namin, Panginoon, na we are not just raising our hands because kailangan, dahil utos po sa amin. We're not just raising our hands because emotional po kami. We raise our hands because we show you, Lord Jesus, that we surrender sa iyong presensya. That, Lord, I belong to you. Ako po ay sa iyo, Lord. That's why sumusuko po ako sa iyo, Panginoon. I raise my hands, Lord Jesus. Pagpapakita ng Panginoon ng aking pagsuko. I raise my hands because of the supplication. Lord, we need you. I need you, Lord Jesus. Kailangan ka namin, Panginoon, because apart from you, we can do nothing. Apart from you, Panginoon, wala po kami ma-accomplish. Apart from you, Lord, we are empty. We raise our hands, Panginoon, for you to see that we are weak. At kailangan po namin, Panginoon, ng supplication mo. Kailangan po namin ng pagsama mo, Panginoon. And Lord, lastly, we raise our hands because we want to say na, Lord, sa iyo lang ang aking buhay. Sa iyo lang ang aking puso, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa amin po pagsasara ng gawain na ito, mas maintindihan po namin at hindi po kami mahiya. Bakit po namin ginagawa ang pagtataas ng kamay? It's symbolizing, Lord Jesus, that we acknowledge your presence. And we want to feel your presence, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. That's why we surrender. We ask for your supplication. And we acknowledge, Lord Jesus, that you do something for us. That's why we need to do something in return sa iyo. Maraming salamat sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, kaya naman sa aming pagsamba, minsan pa, hayaan mo, Panginoon, na hindi po kami magatubiling magtaas ng kamay sa pagpapakita, Panginoon, na ikaw lamang ang aming nag-iisang Diyos. At kailanman, Panginoon, ikaw lang, Panginoon, ay sapat na sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. I-bless mo ang bawat isa. Ito po ang aming pagsamba.
Ito po ang aming pagliwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Amen. Pwede po ba natin minsan pang palakpakan ng Diyos natin? Amen. Salamat sa salita ng Panginoon. Patuloy po tayong mawit sa Kanya. I know, patuloy natin naramdaman yung presensya ng Diyos. Ngayon, mas buong buo sa puso natin. Yung pagpapuri, yung kahulugan na ibigay natin sa Diyos, yung best worship. Amen. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sabay-sabay, we shout. We raise our hands, singing hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Saan ka mula umpisa? You are so good, Jesus. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Let's sing it. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. For the last time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. All together. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good.